Mayday! Mayday! Ito ang United Arab Emirates Flight 01. May emergency medical situation sa loob ng eroplano. Isang 7 taong gulang na batang lalaki. Malapit nang tumigil ang pagtibok ng puso. Humihiling kami ng emergency landing. Paumanhin po. Dahil sa epekto ng bagyong Isagani, hindi po maaaring lumapag. Ang lugar na iyan ay kasalukuyang ginagamit para sa military training. Ituturing namin kayong isang kaaway kapag pumasok kayo sa aming teritoryo. Sa gitna ng karagatang Pasipiko, unti-unting namamatay ang pag-asa para sa isang bata. Hinarangan ng Japan dahil sa mga alituntunin. Itinaboy ng China gamit ang puwersa. Ngayon, iisa na lang ang natitirang pag-asa. Ang Pilipinas. Ang Maynila. Ano kaya ang naging desisyon nila? Ngunit bago natin simulan, kung maaari, ay pakisubscribe at i-like ang aming channel. Maraming salamat po. I-comment nyo na rin kung saan kayo nakikinig at samahan nyo kami sa kuwentong ito. Ako si Thomas, isang dating piloto ng British Royal Air Force na may 30 taong karanasan sa paglipad. Ngayon, ako ang punong piloto ng pribadong eroplano ng maharlikang pamilya ng United Arab Emirates. Naisakay ko na si Queen Elizabeth. At nagsilbi rin ako bilang co-pilot sa Air Force One ng Pangulo ng Amerika. Ipinagmamalaki kong naranasan ko na ang lahat ng posibleng mangyari sa himpapawid. Sunog sa makina, bird strike, at maging ang biglaang pagbulusok ng eroplano. Isa akong veteranong nalagpasan ang lahat ng iyon. Palagi kong sinasabi, walang romansa sa himpapawid. Mga patakaran lang ang umiiral. Naniniwala ako na ang pinakamahusay na piloto ay kumikilos ayon sa manual, walang halong emosyon. Ang pagiging kalmado ay tanda ng profesionalismo. Ngunit sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, naranasan ko ang isang paglipad na mas nagpakabog sa dibdib ko kaysa sa pasaherong nakasakay sa likuran ko. At sa araw na iyon, natuklasan kong mali pala ang pilosopiyang pinanghawakan ko sa loob ng 30 taon. Si Crown Prince Rashid, isang pangunahing miyembro ng maharlikang pamilya sa gitnang silangan, na may tinatayang yaman na higit sa 10 trilyong piso ayon sa Forbes. At ang kanyang lahat-lahat sa buhay, ang kanyang 7 taong gulang na bugtong na anak, si Prince Ahmed. Ang Boeing 747-1008 na sinasakyan ng mag-ama ay isang tunay na palasyo sa himpapawid. Ang eroplanong nagkakahalaga ng 300 milyong dolyar ay may mga gintong gripo, bathtub na gawa sa Italian marble at mga kagamitang medikal na maihahalin tulad sa isang operating room. Ang sahig ng cabin ay nababalutan ng Persian carpet at ang silid tulugan ay may king-sized bed. Lahat ng kayang bilhin ng pera ay nasa loob ng eroplanong ito. Isang 14 na oras na biyahe mula Los Angeles patungong Dubai. Mga 2:00 ng madaling araw habang binabagtas namin ang gitna ng karagatang Pasipiko. Sa pusikit na kadiliman, tanging liwanag ng mga bituin ang tumatama sa aming eroplano. Ang mga asul na ilaw sa dashboard ng cockpit ay tahimik na kumikislap, habang ang co-pilot kong si James ay humihigop ng kape at sinusuri ang aming ruta. Isang mapayapang gabi. O yun ang akala ko. Biglang tumunog ang intercom. Narinig ko ang boses ni Dr. Patel, ang personal na doktor ng maharlikang pamilya. Kilala siya sa kanyang pagiging kalmado, ngunit ngayon, nanginginig ang kanyang boses. Kapitan, emergency! Malapit nang tumigil ang puso ng prinsipe. Acute myocarditis. Parang huminto rin ang pagtibok ng puso ko. Myocarditis. Isang sakit na nakamamatay sa mga bata. Lalo na kung biglaan itong umatake. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang anak kong si Emily ay 8 taong gulang. Kaedad ni Prince Ahmed. Nakita ko sa aking isipan ang imahe ng sarili kong anak na bumabagsak. At malamig na pawis ang dumaloy sa aking likod. Patel, kumalma ka. Gaano katagal pa siya tatagal? Pinakamatagal na ang 2 oras. Hindi niya kakayanin kung walang artificial heart-lung machine.
Kailangan nating lumapag ngayon din. Tumingin ako sa bintana ng cockpit. Isang walang katapusang itim na karagatan. Hindi makita ang mga bituin dahil natatakpan ng mga ulap. Sinuri ko ang radar screen. May mga malabong berdeng tuldok na kumikislap. Ang pinakamalapit na kalupaan ay 2 oras ang layo. Japan o China lang ang pagpipilian. Masyadong malayo ang Hawaii at nasa kabilang direksyon naman ang Alaska. James, babaguhin natin ang ruta. Pupunta tayo sa Narita. Nakuha ko. Kapitan, pinihit ko ang manibela pakaliwa. Ang dambuhalang eroplano na may bigat na 3 tonelada ay umingit na parang sumisigaw. Narinig ko ang sigawan mula sa passenger cabin dahil iyon sa biglaan naming pagliko nang walang anumang babala. Nagreklamo ang cabin crew sa intercom, ngunit hindi ko sila pinansin. Hindi ito ang oras para sa mga formalidad, ngunit sa sandaling iyon, hindi ko alam. Hindi ko alam na mas mahirap pa palang maghanap ng runway na malalapagan kaysa maghanap ng isang isla sa gitna ng Pasipiko. Mula sa likurang cabin, narinig ko ang mga hikbi. Si Prince Ahmed, walang lakas na nakapikit sa mga bisig ng kanyang ama. Seryoso ang mukha ni Dr. Patel habang dinidikit ang kanyang stethoscope sa dibdib ng bata. Ang oxygen mask ay nakatakip sa maliit na mukha ng prinsipe. Si Crown Prince Rashid naman ay walang tigil na bumubulong habang hinahalikan ang noo ng kanyang anak. Ang isa sa pinakamayamang tao sa mundo, sa sandaling iyon, ay isa lamang walang magawang ama. Bilang isang ama, naiintindihan ko ang kanyang nararamdaman. Lalong lumakas ang ugong ng makina. Itinulak ko ang throttle sa pinakamataas, 900 kilometro bawat oras. Ang pinakamabilis na kayang abutin ng eroplano. Mabilis na nababawasan ang gasolina, ngunit wala akong pakialam. Sa labas ng eroplano, humahaginit ang jet stream. Sa loob, unti-unting humihina ang tibok ng puso ng isang bata. Muling nagulat si Dr. Patel sa intercom. Bumagsak sa 80% ang oxygen saturation. Hindi stable ang tibok ng puso. Pakiusap. Bilisan nyo. Kapitan. Kapit lang, Ahmed. Pakiusap. Kapit lang. Bulong ko sa sarili. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko si Emily. Sa labas ng bintana, ang mga bituin ay tila napakalamig. Mas hinigpitan ko ang hawak sa manibela. Pinagpapawisan ang aking mga palad. Ayon sa regulasyon, dapat ay kalmado akong nakikipag-ugnayan sa control tower at kinakalkula ang pinakamainam na ruta. Ngunit sa sandaling iyon, iisa lang ang nasa isip ko. Kailangang mailigtas ang batang ito. Sa kahit anong paraan. Tinawagan ko ang Narita Control Tower. Ang Japan ay isang bansang may abanteng medisina, kaya naniwala akong tatanggapin nila kami. Hindi ba't sila ang pinakaorganisadong bansa sa Asia? Sigurado akong bubuksan nila ang kanilang pinto para sa isang emergency. Mayday! Mayday! Isang salitang nangangahulugan ng emergency distress signal. Sumigaw ako sa radyo. Ito ang United Arab Emirates Flight 0101. May emergency medical situation sa loob ng eroplano. Isang 7 taong gulang na batang lalaki, acute myocarditis, malapit nang tumigil ang puso. Humihiling kami ng emergency landing sa Narita Airport. Narinig ko ang static sa radyo. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Ang maikling sandali ng katahimikan ay parang walang hanggan. Pakiusap, pakiusap, tanggapin niyo kami. Taimtim kong dalangin. At ang sagot na bumalik ay malamig at walang emosyon. Paumanhin po, dahil sa epekto ng bagyong BLG. 7. Ang crosswind ay 4.5 knots. Ayon sa safety regulations, hindi po maaaring lumapag ang malalaking eroplano. Mangyaring maghanap ng ibang paliparan. Nagngit-ngit ako. Ang 45 knots ay malakas na hangin pero hindi imposibleng lapagan. Sa aking karanasan, kaya ko itong gawin. Noong nasa Royal Air Force pa ako,
Nakalapag na ako sa gitna ng bagyo na may hangin na higit 50 knots. Controller, makinig ka. Sakay namin ang Crown Prince ng United Arab Emirates at ang anak niya ay mamamatay na. Isinasangla ko ang aking 30 taong karera. Ako ang mananagot. Buksan niyo lang ang runway. Sandaling katahimikan. Ang labo kong narinig ang controller na may kausap. Umaasa akong gagawa sila ng exemption. Ngunit ang sagot na bumalik ay pareho pa rin. Ang regulasyon ay regulasyon. Walang exemption. Bawal lumapag ang malalaking eroplano kapag ang crosswind ay lampas 40 knots. Ito ay utos mula sa Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Mangyaring maghanap ng ibang paliparan. Lintik! Hindi ko napigilang magmura. Ayaw nilang managot kaya nagtatago sila sa likod ng manual. Regulasyon! 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 Namamatay na ang bata! Regulasyon pa rin ang iniisip ninyo. Kung ang anak kong si Emily ang nasa kalagayang iyon, ganoon din kaya ang sasabihin nila. Maingat na nagtanong ang co-pilot kong si James. Kapitan, paano ang Shanghai? Baka buksan ng China ang pinto nila dahil sa posisyon ng Crown Prince. Sige, sa Shanghai tayo. Pinihit ko ang eroplano pakanluran. Ang China ay isang bansang sensitibo sa diplomasya, kaya umasa akong bubuksan nila ang kanilang pinto dahil sa maharlikang pamilya ng gitnang silangan. O mas tamang sabihing, kailangan kong umasa. Unti-unti nang bumababa ang aming gasolina. Ang pointer ay patungo na sa dilaw na zona. Shanghai Control, ito ang United Arab Emirates Flight 0101, Medical Emergency. Humihiling kami ng pahintulot na pumasok sa inyong airspace. Narinig ko ang Ingles na may puntong tsino sa radyo. Ngunit ang mensahe ay mas malamig pa kaysa sa Japan. United Arab Emirates 0101. Ang lugar na iyan ay kasalukuyang ginagamit para sa military training. Bawal pumasok. Agad na baguhin ang inyong ruta. Military training? May taong mamamatay na rito. Sakay namin ang Crown Prince. Maaari itong maging isyung diplomatiko. Sinubukan kong maging kalmado. Pero sa loob ko, kumukulo na ang dugo ko. Kusang kumuyom ang aking mga kamao. Babala. Kapag pumasok kayo sa aming airspace, ituturing namin kayong isang di kilalang kaaway na sasakyang panghimpapawid. Kaaway? Hindi ako makapaniwala. Isang sasakyang panghimpapawid ng sibilyan ay ituturing nilang kaaway? Ito ba ang sinasabi ng isang sibilisadong bansa sa ika-21 siglo? Controller, kami ay isang civilian aircraft. May bata sa loob. Pakiusap. Magdesisyon kayo ng makatao. Huling babala. Kung hindi nyo babaguhin ang inyong ruta sa loob ng 30 segundo, isasagawa namin ang aming air defense procedures. Air defense procedures? Ibig sabihin, handa silang magpaputok ng missile. Nanginginig ako, ngunit hindi ko maaaring isapanganib ang buhay ng bata. Pinihit ko ang manibela. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ko alam kung dahil sa galit o takot, mula sa likurang cabin, narinig ko ang desperadong sigaw ni Crown Prince Rashid. Ibibigay ko ang lahat ng yaman ko, pero wala man lang ni isang pirasong lupa na malapagan. Ang anak ko, ang Ahmed ko. Mamamatay na! Hindi ko magawang lumingon. Ang pinakamayamang tao sa mundo ay isa ring walang magawang ama sa himpapawid. At ganoon din ako. Isang veteranong piloto na may 30 taong karanasan pero hindi makahanap ng runway para mailigtas ang isang bata. Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang mukha ni Emily. Nagsimulang kumislap ang fuel warning light. Isang dilaw na ilaw ang bumalot sa cockpit. Wala na kaming oras. Ang oras ng bata at ang oras ng eroplano. Biglang itinuro ng co-pilot kong si James ang mapa. Kapitan, dito! Maynila, kung liliko tayo, mga 1 oras at 40 minuto ang layo. Baka mas mabilis pa kung sasabayan natin ang hangin. Pilipinas. Sandali akong nag-isip.
ang bansa ng Jollibee at mga naggagandahang dalampasigan, ang bansa ng mga OFW at mga teleserye. Ngunit kung tinanggihan na kami ng Japan at China, ano ang ipag-iiba nila? Hindi ba't halos pare-pareho lang ang mga bansa sa silangang Asya? Sumusunod sa mga regulasyon at pamamaraan, umiiwas sa responsibilidad at malamig sa mga dayuhan. Ngunit wala na kaming ibang pagpipilian. Masyado nang malayo ang ibang lugar. Sige, sa Maynila tayo. Pinihit ko ang manibela, dala ang huling hibla ng pag-asa. Sa totoo lang, hindi ako masyadong umasa. Iniisip ko lang na mas mabuti na ito kaysa bumagsak sa Pasipiko. Kung tatanggihan ulit kami, mauubusan kami ng gasolina sa gitna ng karagatan. Noon, hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam na ang maliit na bansang iyon ang babago sa buong buhay ko. Tinawagan ko ang Manila Control Tower. Nanginginig ang aking mga daliri. Ito na ang huling pagkakataon. Kung tatanggihan din kami rito, katapusan na namin. Mauubusan kami ng gasolina at babagsak sa kung saang parte ng Pasipiko o mauunang pumanaw ang bata. Alinman sa dalawa, Manila Control, ito ang United Arab Emirates Flight 0101. Nag-crack ang boses ko. Hindi ko na malayang kinakabahan pala ako. Ang malamig na pagtanggi ng Japan, ang mapanganib na babala ng China, lahat ay umiikot sa aking isipan. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. May emergency patient sa loob. Isang 7 taong gulang na batang lalaki. Acute myocarditis. Hindi siya tatagal ng 1 oras kung walang artificial heart lung machine. Katahimikan sa kabilang linya. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Tanggihan ulit. Bulong ng isip ko. Handa na ako. Iniisip ko na kung anong sasabihin ko sa Crown Prince. Kung paano namin mapapatagal ang paglipad sa himpapawid. May tatawag ko pa kaya si Emily sa huling pagkakataon? Iyon ang mga pumasok sa isip ko. Ngunit ang boses na narinig ko mula sa headset ay hindi ko inaasahan, isang malinaw na Ingles na may puntong Pilipino. Ngunit ang nilalaman nito ang nagpatigil sa akin. United Arab Emirates 0101, ito ang Manila, natanggap namin ang sitwasyon. Dumiretso na kayo rito agad. Ililibre namin ang buong runway para sa inyo. Iho-hold namin ang lahat ng ibang eroplano, kaya lumipad kayo sa pinakamabilis ninyong makakaya. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ano po ang sinabi ninyo? Sinabi kong ililibre namin ang runway. Pumasok na kayo. Teka lang, controller. Kamusta ang lagay ng panahon? Hindi ba't nasa typhoon area tayo? Medyo mahangin nga po. Pero hindi naman ganoon kalakas para hindi kayo makalapag. Sa karanasan ninyo, Kapitan, kayang-kaya nyo yan. Natulala ako. Tinanggihan kami ng Japan dahil sa 45 knot na hangin gamit ang kanilang regulasyon. Pero ang Pilipinas, sa parehong sitwasyon, ay binubuksan ang kanilang pinto. Hindi lang binubuksan ang pinto. Ililibre nila ang buong runway? Alam ko kung gaano kaabala ang Ninoy Aquino International Airport. Naya, daan-daang eroplano ang dumarating at umaalis bawat oras. Ang paglalaan ng buong runway ay isang napakalaking desisyon. Pero, okay lang ba sa regulasyon? Hindi ba magkakaroon ng problema sa procedure? Hindi ko napigilang itanong. Dahil sa naranasan ko sa Japan at China, nagdududa ako. Baka mamaya, bigla nilang bawiin. Baka may hihingiin silang kondisyon. Ngunit ang sagot ng Manila Controller ay maikli at matatag. Regulasyon? Unahin nating iligtas ang buhay. Saka na ang regulasyon. Naka-standby na ang medical helicopter kaya bilisan nyo na. Sa sandaling iyon, naramdaman kong namumuo ang luha sa aking mga mata. 30 taon akong lumipad. Pero ngayon lang ako nakarinig ng ganitong salita mula sa isang control tower. Nauna ang tao kaysa regulasyon. Nauna ang buhay kaysa procedure. Posible ba ito?
Naramdaman kong uminit ang aking dibdib. Maging ang co-pilot kong si James ay nagulat. Hindi ka panipaniwala, bulong niya. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong control tower. Tumango na lang ako. Dali-dali kong pinindot ang intercom. Prinsipe, naririnig niyo ba ako? Tinanggap tayo ng Pilipinas. Binuksan ng Naya ang runway para sa atin. Naka-standby na rin daw ang medical helicopter. Narinig ko ang boses ni Crown Prince Rashid. Umiiyak siya. Totoo ba? Talaga bang makakalapag na tayo? Opo. Prinsipe, 1 oras at kalahati na lang, darating na tayo. Itinulak ko ang throttle hanggang sa dulo. Umugong ang makina at itinulak ang eroplano pasulong. 950 kilometro bawat oras. Ang pinakasukdulang bilis ng eroplano, mabilis na nabawasan ng gasolina. Pero wala akong pakialam. Kailangan lang naming makarating sa Maynila. Mabilis na dumadaan ang mga ulap sa bintana. Unti-unting nagliliwanag ang silangan. Dumarating na ang umaga. Ang sumisikat na araw na tumatagos sa kadiliman ay parang isang pag-asa. Itinuon ko ang eroplano patungo sa Pilipinas na nasa kabilang dako ng abot tanaw. Ang Japan ay nagsalita ng mga manual. Ang China ay nagsalita ng politika. Ngunit iba ang Pilipinas. Hindi sila nagtanong. Hindi sila nag-alinlangan. Buhay lamang ang kanilang pinahalagahan. Kung sino ang Crown Prince, kung anong bansa ang aming sinasakyan, hindi iyon mahalaga. Ang katotohanang isang bata ang mamamatay na, iyon lang ay sapat na. Hinigpitan ko ang hawak sa manibela. Natutuyo na ang pawis sa aking palad. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng pag-asa. Ang pag-asang maililigtas namin si Ahmed. Manila, salamat. Isang maikling sagot ang bumalik. Ilapag niyo muna ng ligtas ang eroplano. Saka na kayo magpasalamat. Ang kalmadong boses na iyon ay tumatak sa aking isipan. Walang yabang, walang pagmamalaki. Boses lang ng isang taong ginagawa ang nararapat. Doon ko napagtanto. Para sa kanila, hindi ito isang espesyal na bagay. Ang pagtulong sa taong nangangailangan, para sa kanila, ay pang-araw-araw na. Gawain, 1 oras at kalahati. Kapit lang, Ahmed. Malapit na tayo. Natanaw ko na ang runway ng Naya. Bumubuhos ang ulan at malakas ang hangin. Yumanig ang eroplano. Ngunit tulad ng sinabi ng control tower, walang laman ang runway. 100 na binuksan para lamang sa amin. Sa normal na sitwasyon, nakapila dapat ang ibang mga eroplano. Landing permitted. Pumasok sa runway 33 left. Mag-ingat sa hangin. Roger that, Manila. Hinigpitan ko ang hawak sa manibela. Malakas ang hangin. Itinutulak ang eroplano pakaliwa. Pero hindi ito problema. Sa Royal Air Force, nakalapag na ako sa mas malalang kondisyon. Nang dumampi ang mga gulong sa runway, naramdaman ko ang malakas na pagyanig. Umikot-ikot ang eroplano bago ito naging stable. Gumana ang reverse thrusters at bumagal ang takbo. Landing successful, Kapitan! Napabuntong hininga si James. Ganoon din ako, pero hindi pa tapos. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na laban, hindi pa tuluyang humihinto ang eroplano. Nang makita ko ang isang di kapanipaniwalang tanawin sa ibabaw ng runway. Ilang sasakyan ang humaharurot palapit. Isang ambulansyang may umiikot na sirena, mga police car na kumikislap ang ilaw, at isang van na may nakasulat na Doctor on Call. James, tingnan mo, may mga sasakyan sa runway. Gulat ding tumingin ang co-pilot. Isang bagay na hindi mo aakalaing mangyayari sa isang paliparan. Ang runway ay isang sagradong lugar. Maliban sa eroplano, walang ibang maaaring pumasok, ngunit sinuway nila ang patakarang iyon at humarurot palapit. Para lang mailigtas ang isang bata. Pagbukas pa lang ng pinto ng eroplano, sumugod na papasok ang mga Pilipinong doktor. Mga taong nakasuot ng puting uniforme at fluorescent vest. Ni hindi sila bumati,
at dumiretso agad sa kabin. Basang-basa ang kanilang mga mukha sa ulan at hinihingal, ngunit matatalas ang kanilang mga mata. Nasaan ang pasyente? Dito po, dito po. Nagmamadaling itinuro sila ni Dr. Patel. Noon, isang airport security personnel ang tumakbo palapit. Isang binatang lalaki. Hinarangan niya ang medical team. Sandali lang po. Kailangan muna ng immigration check. Kailangang suriin ang passport at mag-fill out ng health declaration form. Napabuntong hininga ako. Hay, may burokrasya rin pala rito. Kahit gaano kabilis nila kaming tinanggap, aabutin pa rin kami ng 30 minuto dahil sa prosesong ito. Ganoon din sa Britanya o Amerika. Kahit emergency, kailangang sundin ang mga papeles. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sinigawan ng Pilipinong doktor ang security personnel. Hindi, pinagalitan niya ito. Tumabi ka! Mamatay ang bata kapag na-delay tayo ng 1 minuto. Ako ang bahala. Buksan mo yan. Naglalagablab ang mga mata ng doktor. Natigilan ang security personnel. Sandali siyang nag-atubili. Saka kinuha ang kanyang radyo at may tinawagan. Control! May medical emergency dito. Buksan lahat ng gate. Saka na natin ipoproseso ang mga papeles. Isang maikling sagot ang narinig sa radyo. Sige, buksan lahat. Sige na, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ang mahigpit na seguridad ng airport, na kilala sa pagiging istrikto dahil sa banta ng terorismo, ay nalusutan sa isang tawag lang para lang mailigtas ang isang bata. Nilaktawan nila ang lahat ng proseso. Sa Britanya, hindi mo maiisip na mangyayari ito. Sa amin, kailangan munang magpulong ang isang komite, kumuha ng approval mula sa nakatataas, at punan ang 3 pahina ng papeles. Inilagay ng medical team si Prince Ahmed sa isang stretcher. Maputlang-maputla ang mukha ng bata. Rinig ang hirap niyang paghinga sa ilalim ng oxygen mask. Mahigpit na hinawakan ni Crown Prince Rashid ang kamay ng kanyang anak at sumunod. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Prinsipe, kami na po ang bahala. Huwag po kayong mag-alala, sabi ng Pilipinong doktor sa matataas na Ingles. Hindi man lang nag-angat ng tingin ang prinsipe at tumango na lamang. Ang taong ito na sa normal na sitwasyon ay may 10 bodyguard at sumusunod sa mahigpit na protocol ay isa na lamang amang nag-aalala para sa kanyang anak. Isinakay ang stretcher sa ambulansya. Sumara ang pinto at umugong ang sirena. 6 na police motorcycle ang bumuo ng V-formation sa unahan. Sumunod ang ambulansya at may mga police car sa likuran. Para itong isang motorcade para sa isang head of state. Sa gitna ng ulan, kumikislap ang mga ilaw ng emergency vehicles. Nakatayo ako sa cockpit at pinanood ang lahat. Habang pinagmamasdan ko ang mga ilaw na unti-unting nawawala sa ulan, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Paghanga ba ito? O pagkabigla? Uminit ang aking dibdib. Si Prince Ahmed ay nakatapak sa lupain ng Pilipinas nang walang passport, walang visa at walang ni isang pirasong dokumento. Hindi. Bago pa man siya makatapak, isinakay na siya agad sa ambulansya. Para sa mga taong ito, mas mahalaga ang buhay kaysa sa papeles. Lumapit si James sa akin. Kapitan, ngayon lang ako nakakita ng ganitong bansa. Ako rin, James. Ako rin. Tumango ako. Mga taong handang sumuway sa regulasyon para lang makapagsalba ng buhay. Isang sistemang inuuna ang tao kaysa sa proseso. Naramdaman kong kung si Emily ang nasa kalagayang iyon, ganito rin ang gagawin nila. Ito ang tunay na first world country, naisip ko. Sinamahan ko si Crown Prince Rashid sa ospital. Tapos na ang trabaho ko bilang piloto, pero hindi ko magawang umalis na lang. Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang mukha ni Prince Ahmed. Gusto kong makita hanggang sa huli kung ano ang mangyayari sa batang kaedad ni Emily. Ang emergency room ng ospital ay parang isang larangan ng digmaan. Nagmamadaling kumikilos ang mga medical staff. Tumutunog ang mga alarma mula sa mga monitor
At may isang taong sumisigaw sa telepono. Sa ilalim ng fluorescent lights, nagkakagulo ang mga nakaputing uniforme. Sa gitna ng lahat ng iyon, dinala si Prince Ahmed sa operating room. Ang maliit niyang katawan na natatakpan ng puting kumot ay naglaho sa aking paningin at parang pinipiga ang puso ko. Sa waiting area sa labas ng operating room, hindi mapakali si Crown Prince Rashid. Hindi siya makaupo at pabalik-balik sa paglalakad. Hawak niya ang isang tasbih at walang tigil sa pagdarasal. Tumayo rin ako sa tabi niya at naghintay. Gaano katagal na kaya ang lumipas? Parang ilang oras na. Pero nang tingnan ko ang relo, wala pang 30 minuto. Ang tunog ng segundero ng orasan sa waiting area ay tila napakalakas. Biglang isang nurse ang tumakbo papalabas. Namumutla. Kulang po tayo sa dugo. Wala na po tayong stock ng Rh-negative O-type na dugo. Nanlamig ang buong katawan ko. Rh-negative. Isang pambihirang blood type kahit sa kanluran. At alam kong mas bihira pa ito sa Pilipinas. Karamihan sa mga Pilipino ay Rh positive. Ang Rh negative ay wala pang 0.1% ng populasyon. Kung walang dugo na maisasalin, hindi maaaring ituloy ang operasyon. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng pagdurugo, katapusan na. Napaupo sa sahig si Crown Prince Rashid. Lumuhod siya at itinaas ang kanyang mga kamay sa langit. Isang posisyon ng panalangin. Allah! Pakiusap! Kunin niyo na ang dugo ko. Pakiusap. Iligtas niyo ang anak ko. Ang desperadong sigaw ng prinsipe ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Dahil sa kanyang mga sigaw, napahinto maging ang mga nurse na dumadaan. Ngunit sa kasamaang palad, kahit mag-ama sila, kung magkaiba ang blood type, hindi maaaring magsali ng dugo. Wala akong magawa kundi tumayo ng walang imik. Naalala ko na naman si Emily. Kung ang anak ko ang nasa kalagayang iyon, ganito rin ako babagsak. Ang puso ng isang ama ay pare-pareho, anuman ang lahi. Biglang bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang isang doktor na nakasuot ng surgical gown. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng 40 sa itaas ng kanyang maskara, matalas ang kanyang mga mata, ngunit mayroon ding bahid ng kabaitan. Kalaunan, nalaman kong siya pala si Dr. Santos, ang pinakamahusay na pediatric cardiac surgeon sa Pilipinas. Isa sa mga kinikilala sa buong Asya sa larangang ito. Hindi nataranta si Dr. Santos. Sa halip, kahanga-hanga ang kanyang pagiging kalmado. Ang kahinahunan ng isang taong dumaan na sa napakaraming emergency situation. Sinabi niya sa isang administrative staff na nasa tabi niya, magdeklara kayo ng Code Blue. Code Blue. Isang signal na nagpapahiwatig ng pinakamataas na antas ng emergency sa buong ospital. Nag-atubili sandali ang staff. Pero, para sa isang dayuhang pasyente, Code Blue po, tinitigan siya ni Dr. Santos. Napaurong ang staff sa titig nito. Huwag mong tingnan ang nasyonalidad ng pasyente. May taong mamamatay na. I-connecta mo ako sa direct line ng Department of Health at isecure ang lahat ng stock mula sa Southern Luzon Blood Bank. Tumawag ka rin sa Operations Center ng Philippine National Police at humingi ng escort para sa transportasyon. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Direct line ng DOH? PNP Operations Center? Sa Britanya, aabuti ng 3 araw ang ganitong proseso. Kailangan munang magpulong ang komite, magpadala ng opisyal na sulat, at kumuha ng pirma para sa approval. Ngunit ang doktor na ito, sa ilang tawag lang, ay sinusubukang ayusin ang lahat. Nagmamadaling kinuha ng staff ang telepono. Nakita ko siyang sabay-sabay na tumatawag sa iba't ibang lugar. Nagkahalo-halo ang mga nag-aalalang boses. Wala pang 1 minuto, nakatanggap ng ulat si Dr. Santos. Ayos na po! Na-secure na ang dugo mula sa blood bank at darating dito sa loob ng 20 minuto kasama ang police escort. Hindi ako makapaniwala. Sa loob lang ng 1 minuto, naayos na ang blood transport.
Ang mga ahensya ng gobyerno at ang pulisya ay kumikilos ng ganito kabilis sa madaling araw? Nagtanong ako, doktor, ganoon na lang ba kabilis sumagot ang pulisya sa tawag ng isang sibilyan? Isang maikling ngiti ang sumilay sa mga mata ni Dr. Santos sa ibabaw ng kanyang maskara. Sa Pilipinas, ang buhay ang pinaka-prayoridad. Ang burokrasya, saka na yan. Ang mga salitang iyon ay tumatak ng malalim sa aking puso. Ang burokrasya, saka na yan. Sa isang pangungusap na iyon, nakapaloob ang pilosopiya ng bansang ito. Ang Japan ay inuna ang regulasyon. Ang China ay inuna ang politika. Ngunit iba ang Pilipinas. Para sa kanila, nauna ang tao, buhay bago papeles. Pagsagip, bago proseso. Iyon ang prinsipyo ng bansang ito. Bago bumalik sa operating room, sinabi ni Dr. Santos kay Crown Prince Rashid, "Prinsipe, ililigtas ko po ang anak ninyo. Magtiwala po kayo sa akin." Sa maikling pangungusap na iyon, sa unang pagkakataon, sumilay ang pag-asa sa mukha ng prinsipe. Ganoon din ako. Nakita ko ang determinasyon sa mga mata ng doktor. Sumara ang pinto ng operating room at muli kaming bumalik sa paghihintay. Ang natitira na lang ay hintayin ang pagdating ng dugo. 20 minuto. Iyon ang sinabi ni Dr. Santos. Ngunit kung hindi mo pa nararanasan, hindi mo malalaman kung gaano kahaba ang 20 minutong iyon. Sa bawat paggalaw ng segundero ng orasan, parang hinihigpitan ang dibdib ko. Si Crown Prince Rashid ay nakaupo pa rin sa sahig. Nagdarasal, tumingin ako sa bintana. Sa kadiliman ng madaling araw, patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Malamig na tinatanglawan ng fluorescent lights ang waiting area. Biglang ipinakita sa telebisyon sa waiting area ang isang breaking news. Itinaas ng NARS ang volume. Flash report, Prinsipe ng Arabia, critical, mga mamamayan. Nagbibigay daan sa sasakyang nagdadala ng dugo. Umalingaw-ngaw sa waiting area ang nag-aalalang boses ng news anchor. Nagbago ang imahe sa screen. Hindi ito kuha ng isang news camera, kundi mga nanginginig na video mula sa smartphone at dashcam ng mga ordinaryong mamamayan. Ang unang video ay mula sa isang concerned citizen. Isang highway, sa madaling araw, na puno ng sasakyan, binuksan ng isang driver ang bintana at kinukunan ang likuran. Sa malayo, may mga kumikislap na ilaw, mga police motorcycle na humaharurot habang umuugong ang sirena. Ngunit isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Ang mga nakahintong sasakyan ay sabay-sabay na gumalaw. Naghiwalay sila sa dalawang panig na parang may nagko-conduct. Daan-daang sasakyan ang sabay-sabay na nagbigay daan na parang domino. Sumiksik sila sa gilid, halos dumikit na sa guardrail para lang makadaan ang mga pulis. Narinig sa video ang paghanga ng driver. Wow! Tingnan mo! Naghiwalay talaga! Parang parting of the Red Sea. Himala ni Moses. Ang pangalawang video ay mula sa dashcam ng isang truck na nasa unahan mismo ng sasakyang nagdadala ng dugo. Nang marinig ang sirena sa likod, binuksan ng driver ng truck ang kanyang hazard lights at tumabi. Sumunod ang mga kotse, bus at taxi. Sa makipot na espasyo, 6 na police motorcycle ang humarurot sa basang kalsada, bumubuo ng V formation. Sa likod nila, ang sasakyang nagdadala ng dugo, pinunit ng mga kumikislap na ilaw, ang madilim at maulang umaga. Ang pangatlong video ang pinaka-nagpag-ulat sa akin. Isang driver ng kotse ang nagbaba ng bintana at sumisigaw. Sige, bilis, kaya nyo yan. Sa katabing kotse, may kumakaway rin bilang suporta. Ganoon din ang sumunod na kotse. At ang sumunod pa, sa gitna ng ulan sa madaling araw, dose-dosenang tao ang nagbukas ng kanilang bintana at kumakaway. Walang nag-utos, kusang loob silang sumusuporta para mailigtas ang isang dayuhang bata na hindi man lang nila kilala. Nakatayo lang ako habang pinapanood ang screen.
Ang mga mamamayan sa Britanya ay disente rin naman. Nagbibigay daan sila sa mga ambulansya. Pero hindi ganito. Ang isiksik ang kanilang sasakyan at halos magasgasan o ang magbukas ng bintana para sumuporta, iyon ay isang bagay na mahirap isipin. Naramdaman kong uminit ang aking mga mata. Isang Pilipinang nurse na nasa tabi ko ang nakapansin sa aking reaksyon at nagsabi, "Ganyan po talaga dito sa Pilipinas. Kapag may sirena ng ambulansya, lahat po tumatabi. Normal lang po yan." Normal? Para sa akin, hindi ito normal. Noong nagkasakit si Emily, tumawag kami ng ambulansya sa London. Inabot ng 30 minuto dahil sa traffic. Walang nagbigay daan. Puro busina lang, pero iilan lang ang tumabi. Iyon ang realidad na alam ko. Kaya lalong lumala ang sakit ni Emily noon. Ngunit iba ang mga tao sa bansang ito. Para mailigtas ang anak ng ibang lahi, handa nilang magasgasan ang sarili nilang sasakyan para tumabi at magbukas ng bintana para sumuporta. Sa madaling araw, sa gitna ng malakas na ulan, hindi man lang nila kilala si Prince Ahmed, pero dahil lang sa katotohanang isang bata ang nasa panganib, isinantabi nila ang lahat para magbigay daan. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa dulo ng pasilyo. Mga yapak, tunog ng radyo, at mga sigaw ang naghalo-halo. Lumingon ako. 2 pulis ang tumatakbo habang dala ang isang ice box. Sumusunod sa kanila ang mga medical staff. Lahat sila ay basang-basa sa ulan. Ang kanilang hinihingal na paghinga ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Dumating na ang dugo. Sigaw ng isang nurse. Nawala sa paningin ko ang icebox nang ipasok ito sa operating room. Tiningnan ko ang relo. Eksaktong 17 minuto. 3 minuto na mas mabilis kaysa sa sinabi ni Dr. Santos. Lumapit ako sa isang pulis. Isang binatang pulis. Hinihingal siyang nakasandal sa pader. Ang kanyang uniforme ay basang-basa at nakadikit sa kanyang katawan. Sa kanyang mukha, may tumutulong likido na hindi ko alam kung ulan o pawis. Paano kayo nakarating ng ganito kabilis? Tanong ko. Sumagot ang pulis habang hinihingal. Nagbigay daan po ang mga mamamayan. Mula sa Southern Luzon Blood Bank hanggang dito, lahat ng sasakyan, tumabi. May mga pagkakataon pa ngang nag-counterflow kami, pero huminto rin ang mga sasakyan sa kabilang linya. Kaya mas mabilis kaming nakarating kaysa inaasahan. Namumula ang mga mata ng pulis. Hindi ko namalayang hinawakan ko ang kanyang kamay. Salamat. Maraming salamat. Isang nahihiyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nag-drive lang po ako. Ang mga mamamayan po ang nagbukas ng daan. Tumatak sa puso ko ang mga salitang iyon. Sa bansang ito, maging ang mga ordinaryong driver ay mga rescuer din. Walang nag-utos, walang kapalit, ngunit kumikilos para sa buhay. Doon ko naintindihan kung bakit iba ang bansang ito. 1 oras ang lumipas matapos dumating ang dugo. Ang oras sa waiting area ay tila bumagal. Nakaupo ako sa isang malamig na plastik na upuan, nakatingin sa kisame. Si Crown Prince Rashid ay nasa isang sulok pa rin, nagdarasal. Hawak ang kanyang tasbih, nakapikit, at tanging mga labi ang gumagalaw. Ang pinakamayamang tao sa mundo, nagmamakaawa sa Diyos para sa buhay ng kanyang anak. Nakakadurog ng puso ang tanawin. Ang malamig na ilaw ng fluorescent ay patuloy na tumatanglaw. Sa malayo, may malabong tunog ng makina. Paminsan-minsan, may mga nurse na dumadaan, ngunit walang kumakausap sa amin. Hindi ko alam kung mabuti o masamang senyales ang kawalan ng balita. Ganito pala kalupit ang paghihintay. Naalala ko si Emily. Sa London ngayon, umaga na siguro. Naghahanda na siyang pumasok sa eskwela. Ano kaya ang sasabihin niya kapag nalaman niyang lumipad ang kanyang ama sa ibabaw ng Pasipiko, dala ang isang Arabong prinsipe patungong Pilipinas? Baka sabihin niyang, "Wow, that's amazing." O baka naman, "Daddy,
Don't do dangerous things. Dahil sa kanya, hindi ko magawang sukuan si Prince Ahmed. Dahil pareho silang bata. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Kumabog ang dibdib ko. Lumabas si Dr. Santos. Basa ng pawis ang kanyang surgical gown at ang kanyang maskara ay nasa ibaba na ng kanyang baba. Hindi ko mabasa ang kanyang ekspresyon. Hindi ko alam kung mabuti o masamang balita, kaya pinigil ko ang aking paghinga at tinitigan siya. Parang nagyelo ang hangin sa waiting area. Biglang tumayo si Crown Prince Rashid. Pasuray-suray siyang lumapit kay Dr. Santos. Maputla ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang anak ko, si Ahmed. Kamusta siya? Nabasag ang boses ng prinsipe. Dahan-dahang tinanggal ni Dr. Santos ang kanyang maskara at kalmadong nagsalita. Ligtas na po siya. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa waiting area. Hindi ako makapaniwala. Ligtas? Talaga? Nagpatuloy si Dr. Santos. Dahil sa dugong ipinadala ng mga mamamayang Pilipino, naging matagumpay ang operasyon. Malakas na pong tumitibok ang kanyang puso. Kailangan na lang po niyang magpagaling. Bumagsak ang prinsipe. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng dalawang kamay at humagulgol. Malakas na umalog ang kanyang mga balikat. Ang imahe ng isang marangal na maharlika ay naglaho. Ang nakikita ko na lang ay ang iyak ng isang amang nailigtas ang anak. Ang dignidad na iningatan niya sa loob ng maraming taon, ang kapangyarihan ng maharlikang pamilya, lahat ay walang kabuluhan sa sandaling iyon. Allah, salamat? Salamat! Paulit-ulit na bulong ng prinsipe. Bigla siyang lumapit kay Dr. Santos at niyakap ito. Sa kulturang Islam, bihira ang pagyakap sa isang di kilalang lalaki. Ngunit wala nang pakialam ang prinsipe. Mahigpit niyang niyakap si Dr. Santos at hindi ito binitawan. Tinanggap naman ito ng doktor. Tahimik niyang tinapik ang likod ng prinsipe. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, naiyak ako. Hindi ko na malayang pumalakpak ako. Pumalakpak din ang mga nurse sa waiting area. Maging ang mga medical staff na dumadaan ay huminto at pumalakpak. Ang munting palakpakan ay pumuno sa waiting area. Sa 30 taon kong paglipad, ito ang pinakamagandang landing. Nalaman ko noon na ang tunay na landing ay hindi ang pagdampi ng mga gulong sa runway, kundi ang muling pagtibok ng puso ng isang bata. Ilang sandali pa, dinala kami sa recovery room. Nakahiga si Prince Ahmed sa isang maliit na kama. Mayroon pa ring oxygen mask sa kanyang mukha, ngunit may kulay na ang kanyang mga pisngi. Ang kanyang dibdib ay regular na tumataas at bumababa. Mula sa monitor, maririnig ang regular na tunog ng kanyang tibok ng puso. Beep! Beep! Ang simpleng tunog na iyon ay napakaganda, ang tunog ng buhay. Hinawakan ni Crown Prince Rashid ang kamay ng kanyang anak. Isang maliit na kamay. Ganap na napaloob sa malaking kamay ng prinsipe. Hinalikan ng prinsipe ang noo ng kanyang anak at bumulong. Arabic, kaya hindi ko naintindihan. Ngunit ang pagmamahal ng isang ama ay hindi nangangailangan ng salita. Dumaloy ang luha sa mga pisngi ng prinsipe. Tahimik na lumapit si Dr. Santos at nagsalita. Prinsipe, dugo na po ng mga Pilipino ang nananalaytay sa katawan ng anak ninyo ngayon. Ang dugong iyan ay naglalaman ng puso ng mga mamamayang nagbigay daan kaninang madaling araw at ng mga pulis na naghatid nito. Nag-angat ng tingin ang prinsipe kay Dr. Santos. Hinding-hindi ko ito malilimutan habang buhay. Ang bansang Pilipinas. Ang kabutihan ninyo. Hinding-hindi ko ito malilimutan. Tumango si Dr. Santos. Hindi nyo na po kailangang tandaan. Palakihin nyo na lang po ng malusog ang inyong anak. Iyon na po ang pinakamalaking pasasalamat para sa amin. Tumingin ako sa bintana. Sumikat na pala ang araw. Ang araw na tumagos sa kadiliman ng umaga ay maliwanag na tumatanglaw sa bintana ng ospital. Ang maputlang mukha ni Prince Ahmed ay tinamaan din ng mainit na sikat ng araw sa katawan ng batang ito.
Dalawang dugo na ang nananalaytay. Dugo ng Arabo at dugo ng Pilipino. Ang dalawang magkaibang bansa ay naging isa sa ngalan ng buhay. Hindi ko maiwasang isipin. Nasa langit ang Diyos. Ngunit nasa Pilipinas ang mga bayani. Isang linggo ang lumipas. Mabilis na gumaling si Prince Ahmed. Ang batang dati ay hindi makabangon sa kama, ngayon ay nagtatakbuhan na sa pasilyo ng ospital, kahit sawayin ng mga nurse. Walang epekto. Ang enerhiya ng isang 7 taong gulang ay hindi mapipigilan kahit ng sakit sa puso. Napapangiti ako sa tuwing nakikita ko siya. Ganoon din si Emily. Ang mga bata, anuman ang lahi, ay pare-pareho. Umaga ng araw ng kanyang paglabas. Nasa silid si Crown Prince Rashid, si Prince Ahmed, at si Dr. Santos. Nakatayo ako sa isang tabi, nanonood. Maliwanag na pumapasok ang sikat ng araw. Parang kasinungalingan lang ang bagyo noong isang linggo. Sa may bintana, may isang bouquet ng bulaklak na kumikinang sa sikat ng araw. May kinuha ang prinsipe mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Isang pirasong puting papel, isang tseke, ngunit blanko ang espasyo para sa halaga. Isang blank check, inabot ng prinsipe ang tseke kay Dr. Santos. Doktor, ito po ang aking taus-pusong pasasalamat. Isulat niyo po ang kahit anong halaga na gusto ninyo. 10 bilyon, 100 bilyon, hindi mahalaga. Ang buhay ng aking anak ay hindi matutumbasan ng pera. Ngunit nais ko pa ring magpakita ng pasasalamat. Naisip ko, kung ako kaya, anong gagawin ko? Sa totoo lang, kukunin ko siguro ang panulat. Isang pagkakataon na makapagsulat ng halagang sapat para hindi na magtrabaho habang buhay. Makakabili ng bahay, mababayaran ang pag-aaral ni Emily, at wala nang aalalahanin sa pagtanda. Kahit sino ay matutukso. Ngunit ang reaksyon ni Dr. Santos ay hindi ko inaasahan. Tinitigan niya ang tseke at magalang itong itinulak pabalik. Isang kilos na matatag ngunit malumanay. "Wag na po, prinsipe. Ang bayarin sa ospital, bayaran niyo na lang po sa billing section." Ayon sa regulasyon, mga 1.5 million piso po siguro yan. Nagulat ang prinsipe. 1.5 million piso? Paanong nangyari yon? Kung sa Dubai ako nagpa-opera ng ganito, aabutin ng hindi bababa sa 5 bilyong piso. Bakit niyo po tinatanggihan ang alok ko? Napangiti si Dr. Santos. Sa unang pagkakataon na walang maskara, nakita ko ang isang payapang ekspresyon sa kanyang mukha. "Prinsipe, hindi po kami nag-opera para sa pera. Iniligtas po namin siya dahil doktor kami. May bata nang mamamatay. May doktor pa bang mag-iisip ng pera? Kung talagang gusto niyong magpasalamat, babaan niyo na lang po ang presyo ng langis sa Pilipinas. Babaan ang presyo ng langis." Napatawa ako sa sinabi niya. Tinanggihan ang 100 bilyong pisong blank check para pag-usapan ang presyo ng langis. Maging ang prinsipe ay natawa na parang hindi makapaniwala. Ngunit sa kanyang mga mata, may malalim na paghanga. Ang mga mata ng isang taong ngayon lang nakakita ng isang taong hindi kayang bilhin ng pera. Ang imahe ni Dr. Santos, na cool na tumatalikod, ay tumatak sa aking isipan. Bumalik si Dr. Santos at hinaplos ang ulo ni Prince Ahmed. "Prinsipe, malakas na ang puso mo ngayon, kaya pwede ka nang maglaro ng marami. Pero makinig ka sa tatay mo at lumaki kang malusog, ha?" Tumango si Prince Ahmed. At sa medyo hirap na Ingles, sinabi niya, "Thank you, Dr. Santos." Sa maikling pasasalamat na iyon, namula ang mga mata ni Dr. Santos. Tao rin pala ang doktor. Isang taong halos hindi natulog sa loob ng 1 linggo para alagaan ang isang bata. Ang isang salitang iyon ay tila nagpawi sa lahat ng kanyang pagod. Habang paalis ako sa ospital, napaisip ako. Ang manual ng Japan, ang kapangyarihan ng China, at ang yaman ng Arabia. Naniwala akong ang mga bagay na iyon ang nagpapaikot sa mundo. Ngunit sa Pilipinas, iba ang nakita ko. Isang control tower na inuuna ang buhay kaysa regulasyon. Isang airport
na inuuna ang tao kaysa proseso. Isang doktor na kumikilos dahil sa sinumpaang tungkulin at hindi dahil sa pera. At mga mamamayang nagbibigay daan sa madaling araw para sa isang dayuhang bata. Iba ang bansang ito. Iba ang kanilang pundasyon. Bumalik ako sa airport. Naghihintay ang pribadong eroplano sa runway. Pagkatapos ng mga paghahanda, umupo ako sa cockpit. Sa labas ng bintana, tanaw ko ang NAIA, ang runway kung saan kami lumapag sa gitna ng bagyo. Ngayon ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Parehong runway, ngunit ibang-iba ang pakiramdam. Humingi ako ng permiso para sa take-off. Isang pamilyar na Ingles na may puntong Pilipino ang narinig ko sa headset. United Arab Emirates 01, take-off permitted. Have a nice flight. Nag-atubili ako sandali, saka nagsalita sa radyo. Manila, salamat. Ipinakita ninyo ang pinakamahusay sa sangkatauhan. Babalik kami rito balang araw. Isang maikling tawa ang narinig ko. Walang anuman. Sa susunod, bumisita kayo bilang turista ha? Maraming masarap na pagkain dito. Napangiti ako. At itinulak ang throttle. Umugong ang makina. At humarurot ang eroplano sa runway. Nang umangat ang mga gulong mula sa lupa, unti-unting lumayo ang mga ilaw ng NAIA, ang lupain ng Pilipinas, at ang mga taong naninirahan dito ay papalayo na. Tumingin ako sa bintana at bumulong. Sa 30 taon kong paglipad, ito ang pinakamagandang biyahe. Naisip kong ikukuwento ko ito kay Emily. Na sa mundo, may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera, na may mas mahalaga kaysa sa regulasyon, at may nauuna kaysa sa proseso, at may isang bansang nakakaalam nito. Ang bansang nagngangalang Republika ng Pilipinas. Kung nagustuhan nyo ang kwento ngayong araw, mangyaring mag-like at mag-subscribe. Salamat po!